Hello mga idol, welcome back dito sa ating huntahan, dito sa ating tambayan, dito sa ating kuwentuhan. Ngayon mga idol, wait lang pala, inom lang ako ng vitamins at saka, food supplement. Ito ang aking vitamins siyempre yung ating B-complex, tsaka yung food supplement na iniinom ko yung omega 3, yung fish oil. Bago ang lahat, bago tayo magkuwentuhan, baka malimutan kong uminom ng nito, fish oil. Mabisang food supplement para sa, lahat ng cells ata ng katawan, maganda 'yan yung fish oil, puwede yan makuha sa natural sa mga isda, yung malalaking isda. Kaso nga minsan mahal ang isda kaya ako mas pinipili ko yung ganyan. Tapos, V-complex, 'yan. Ngayon mga idol, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa, mga bawal sa GERD at saka, mga gamot para sa GERD. Actually, itong gamot na pag-uusapan nating ito, um, 16 na mga gamot na, um, maganda, maganda para sa GERD. Kasi ito ay subok na subok ko at, nakapagbigay sa akin ng, kagalingan ano. Tapos ang mga bawal na pag-uusapan natin sa GERD, meron akong inihanda dito na 25 ano, 25 na mga bawal gawin at o kainin, ipasok sa katawan, 'yan. Tsaka ito pala mga idol, hindi laang para sa GERD itong bawal na 'to, ito ay para sa lahat ng kondisyon na meron sa ating katawan, yung mga nagiging sakit natin. At, maganda ito bilang isang preventive din na kapag hindi mo masyadong ginagawa sa iyong sarili, posible na, hindi ka agad-agad magkakaroon ng karamdaman. Magiging malusog ang iyong pangangatawan kung tawagin nga natin ay fit to work kahit anong uri ng trabaho, puwedeng-puwede ang iyong, katawan, 'yan. Mga kaibigan, simulan natin yung bawal muna, bawal muna, 'yan. Ulitin natin ang pag-uusapan natin, ah, bawal para sa lahat ng kondisyon ng ating katawan. Ito ay magandang preventive pagka hindi mo ginawa 'to, 'pag hindi mo, inabuso 'to, posible na, magiging maganda ang kondisyon ng katawan mo. Hindi ka magiging sakitin o hindi ka agad-agad magkakasakit hindi katulad namin na maaga kami nagkasakit. 'Yan, siyempre ang unang-una sa listahan ko ay ang mga junk foods. Ang junk foods talagang hindi siya, kaya nga sa, sa pa lang, sa, katawagan pa lang junks ibig sabihin 'pag sinabing junks, basura ano. Kaya kaso itong basurang 'to medyo masarap talaga 'to, kaya tayo kahit basura 'yan, nilalagay natin sa ating katawan, kinukonsumo natin. Kaya kung hanggang maaari, iwasan na natin itong junk foods. Ang pangalawa na marami ang kumukonsumo sa ating bansa at sa iba pang mga panig ng bansa, lalo na sa mga third world country na katulad natin, yung mga mahihirap na bansa. Pangunahing pagkain ng lalong-lalo na ang mahihirap, pero hindi lang naman, usaping mahirap ito, kasi merong mamahalin na mga ganitong pagkain na ang nakaka-afford naman ay yung mga mayayaman. Pero wala naman itong pinagkaiba para sa itong junks, para sa itong toxic,
para sa ating katawan, para sa itong hindi, tanggap ng ating katawan, masasarap na pagkain 'to. Ito yung tinatawag natin na mga nasa ingkan, nasa latang pagkain. Ano, ang ginagawa ko dito, may fatty acid 'to, omega 3, yung iba katulad ng mga sardines, ang ginagawa ko diyan hinuhugasan ko. Ang kinukuha ko lang yung sardinas, yung isda, hinuhugasan ko siya tapos linuluto ko siya ng panibago, dinadamihan ko ng gulay. Ano, 'yan yung, ah, ginagawa ko dito at, nakita niyo naman meron akong garden, may garden kami dito. Dun ako kumukuha ng gulay na pangkonsumo ng aming pamilya at nang sa gano'n, nakatipid ako. Magkano lang yung ginastos ko sa ulam, maghapon na naming ulam, tanghali, hapon, ano, 'yan. Pangalawa mga idol, pangatlo, ito ay pangkaraniwan na nakukonsumo ng lahat ng tao, saan mang panig ng mundo, maging matanda, maging bata, may ngipin o wala, ano, ah, bakla ka man o tomboy, lalaki ka man o babae, ay kinukonsumo talaga. Ari na yung ating pinag-uusapan na instant juice. Marami ito, merong nasa lata, merong nasa sachet, tinitimpla, at minsan ay ginagawa ng iba para maging masustansya ay linalagyan ng ibang ano, ng mga prutas ano, lalagyan. Kung gusto mo din lang ng juice, ay maggawa ka na lang ng sariwa. Ano, mag-produce ka na lang, mag-ano ka sa juicer o kaya sa blender ng sariwang mga prutas at, 'yun ang gamitin mo. Ano, 'yun ang gamitin mo at 'yun ay magiging talagang masustansya. Minsan kasi, nakita natin flavor, ito ito napakinggan ko na 'to, idol, sa ibang mga ano, sa ibang mga tao. Yung juice na tinimpla nila na, calamansi juice na nasa sachet, inom kayo ng calamansi juice, ito masustansya 'tong juice namin. Pero nung ano, iba talaga yung lasa ng, fresh calamansi juice dun sa kanilang ano, tapos sinabi nila yung brand nung ano, sobrang tamis kasi brand, kaunti lang daw inilagay na tubig ano, kaya masyadong matamis. Yun, kahit hindi porke, sa prutas ang nakalagay, lahat naman ng juice prutas, eh. Ano, lahat ng juice na 'yan, prutas, ay masustansya na. Ano, pagka kasi nasa ingka na siya, nasa, lata na, nasa, sachet na, may mga halo na 'yan. Ano, may mga preservative na 'yan, may mga, chemical, artificial na sangkap para diyan. Pero yung ano, yung hindi ko ano, ang pagkakaalam ko talaga yoong mga tsa, ano, yung tsa, ah, ligtas siya kasi ang pagpoproseso ng tsa, ano siya, tinutuyo lang, kalimitan nga air dry pa, ano, bago linalagay sa tea bag, tapos yun ang binebenta. Iba siya sa mga juices na ganito. Pang-apat mga kaibigan, mga idol, ay yung ating 3-in-1 coffee. Napakatamis niyan. Eto talagang number one 'to na ang lakas magpa-acid reflux at, magkaroon ng problemang GERD ang mga tao kapagka nahilig sa 3-in-1 coffee. Kalimitan pa naman ari ay ginagawa gang ano, pang-agahan. Ano, minsan ay nilalagyan ng pandesal, ng tinapay, ano, ang tinapay pa naman natin, eh, malakas din magpa-acid ano. Unang-una maraming pampalasa ata yun basta mahangin, nag-a-acid ka kapagka nakailang tinapay ka, ay ari pa naman ang gustong-gustong pangsama doon. Tapos ano, kalimitan 'pag nagtitipid ay ari na lang ginagawa, nagkakape na lang, 3-in-1, eh, napakasarap naman talaga, eh, katamis. Tapos, minsan may mga creamy-creamy pa ano. Kaya kung magkakape ka mas maganda pa ay brewed coffee, kapeng Barako. Mas maganda yung pinapagiling natin yung ano at, 'wag mong
'wag mo ng lagyan ng asukal. Ano, hindi 'yun nakakaapekto sa GERD kasi ako, nagagawa ko 'yun. Ang panglima mga kaibigan ay sigarilyo. Talagang pure ito. Isama na natin pala mga kaibigan yung vape. Ang vape kasi, puro chemical lahat 'yan. Ano, artificial lahat 'yan. Mas maganda-ganda pa yung sigarilyo at may tabako, ano, may tabako. Ah, ano 'yan, halaman. Ay nakakapagpaano diyan yung mga mentol, yung mga filter, at saka yung usok nun delikado sa ating, baga ano. Ang sigarilyo, lalo na ang vape, ay talagang nagpo-produce yan ng maraming sakit kasama na ang acid reflux. Are ang aking pinakita sa inyo na palatandaan na ako'y gumaling na, ano, are alak. Lahat ng klaseng alak. Kapagka iinom ka talaga namang kinabukasan, susumpungin ka ng GERD. Ano, ay are yung sample na pinakita ko sa inyo para lang malaman niyo na ako ay gumaling na. Ano, pinakita ko na nag-iinom ako ng alak pero sabi ko nga sa inyo, yun ay sample lang. Pinakita ko lang na yung mga ginawa kong practice ay epektibo. Ano, ano yung practice na ginawa ko? Di kumain ng masasarap. Ano, anong masarap? Ay yung natural, yung gulay. Yan. Wala man lang siyang lasa, matabang man siya, masarap siya para sa akin dahil gumaling ako. Ayan. Ang pampinto ay isa rin sa masyadong inabuso ng tao, lalong-lalo na dito sa Pilipinas kaya naman ang daming may diabetes. Ano, at, hindi lang 'yun, maraming sakit. Ay talagang trigger na trigger sa sakit na GERD. Ano, ay ang soft drinks. Ay makaramihan sa mga tao ay ayaw ng kakain ng walang soft drinks. Ano, kahit na saan lugar ka na andon makikita mo pagka ang isang tao ay kumain, ay laging may katabing soft drinks. At ang sabi pa nga nung iba ay gamot daw para ano, para magparigla ano, ewan kung paano naging gamot yun. Pangwalo ay instant noodles. Ano, napakahirap tunawin nitong instant noodles sa ating katawan, sa ating tiyan at ito ay napatunayan na ng siyensya 'no. Maraming pag-aaral ang tungkol dito na talaga ang instant noodles ay mahirap tunawin at isa pa yung yung instant ano nito, anong tawag nga dito, seasoning, instant seasoning nito ay sobrang dami ano. Kaya naman masyadong maalat, ano, napakaalat nito at talagang delikado sa kalusugan ng tao. Pang-siyam ay ang mga prito. Tayo masyadong abuso tayo dito kahit nga ako, ano, kaya nga limitado ako, natututo na ako magluto ng prito sa tubig. Ayan, pag-aralan niyo na rin 'yan, yung pagpiprito sa tubig dahil ako diyan na rin yung pinag-aaralan ko. Ano, 'pag naiga, konting tostado lang ng kaunti, luto na. O kaya naman ay mamahalin naman talaga yung ano, yung ginagawa ko gayon sa tubig tapos 'pag naiga na, lalagyan ko ng ano, ng olive oil. Kasi yung olive oil, magandang mantika 'yan para sa kalusugan ng tao. Ari nga ang isa pa na talagang bawal na bawal, ano, bawal na bawal ang milk tea ay paboritong-paborito kahit mga bata, kahit yung mga musmos. Ewan ko talaga naman mga, magulang ngayon pinapasubok yung mga ganito, tuwang-tuwa pang painumin yung mga anak nilang sanggol, ano, pinapasipsip. Kahit nga yung kape at saka yung ano, yung tawag dito, yung mga yung soft drinks, pinapa-testing, talagang tuwang-tuwa sila. Ako nakikita ko ng mga nanay na ganito, yung ano pa yung umpukan pa yun, umpukan, ng mga nanay, tuwang-tuwa sila, eh. Ewan ko kung bakit na, hindi nila alam na habang bata pa yung anak nila, eh, inuutay-utay na nilang patayin. Bakit? Hindi nila alam na delikado sa kalusugan ng anak nila yung ginagawa nila, yun na may kulang sa kaalaman. Kaya nga andito ang channel kong ito
para ipamahagi sa inyo. Are ay sinabi ko na agad sa inyo na are preventive. Huwag niyo nga abusuhin at dahil kapagka ito ay masyadong inabuso niyo, hindi ko naman sinasabing huwag niyo ng kainin o gawin, ay ang sinasabi ko huwag abusuhin. Dahil ay masama sa kalusugan. Kung sakaling magawa mo ring mga bagay na mga, pinag-uusapan natin, ay gumawa ka ng paraan na malinis ang katawan mo para hindi na tumagal sa katawan mo. Kasi 'pag tumagal sa katawan mo ang mga ay sigurado magiging toxic magiging lason sa iyong kalusugan at, ang dahilan kung bakit ka magkakasakit at bakit ka maagang mamamatay. Pang-labing-isa ay paborito din ng lahat ay yung french fries, marami nang naimbento ang tao tungkol din sa french fries na marami na hindi na lang sa mga sa mga sa mga fast food ay kahit saan ay meron. Sa mga mall, sa mga palengke, minsan sa kalye, may nagtitinda ng french fries na iba-iba pa ang flavor. Isa pa, napakadelikado din na pero napakasarap at sa tuwing na laang may handaan, ay laging nangunguna at laging meron, ice cream. Ay ewan ko, kaya kami din, limitado na talaga namang madaming sakit ang nakukuha din, isa na nga ang GERD at saka yang high blood na 'yan sa puso at ang pinakamatindi pa ay, ang ating diabetes. Ay pagka tayo nagkaroon ng mga ganyang sakit, ay ang susunod diyan dahil kaiinom natin ng gamot, kaiinom natin ng gamot ay bibigay ang ating kidney. Ayan na, 'pag tayo na magkaroon na ng problema sa kidney, nasira ng kidney, ay diyan na pupunta yung isa sa pinakamahirap na problema ng karamdaman. Number 13, masarap din tuwing dadating ang mga kamag-anak niyo galing abroad, siguradong meron na rin kinagisnan na natin na pampasalubong, tsokolate. Tsokolate at candies na, naalala ko nga noong naninigarilyo pa ako, sabi sa akin nung mga matatanda kung gusto kong tumigil sa sigarilyo ay gamitin candy. Pero hindi ko ginawa. Tumigil ako sa sigarilyo ng walang-wala akong ginamit basta tigil. Parang sa alak din, gano'n din ang ginawa ko. Hindi natin alam at laging meron sa bahay, hindi nawawalan. Lahat ng bahay meron na rin, hindi nawawalan kaya ako naman, hindi na ang aking binibili. Delikado, pagka ganun nakakaranas na ng sakit, bakit ko pa ipamamana yung sakit ko sa aking mga anak, ngayon pa lang, mga bawal na limitado sa aming tahanan. Promise, promise. Kasi ang hirap ng dinaanan ko, bakit ko papadanas pa sa aking mga anak, kaya ay limitado. Refined sugar, lalong-lalo na yung puti. Kaya ako ang binibili ko na ngayon, muscovado. Muscovadong o kaya ay yung, coco sugar, minsan naman, stevia at, minsan naman ang binibili ko yung yung anong tawag dito, nipa, yung gawa sa nipa na asukal 'yan. Maraming umaabuso din, minsan gusto magpuyat gagamit na minsan naman, nagpapagod gagamit na yung energy drink na minsan naaabuso. Ito ang alam ko nito sa sobrang pagod na pagod at saka ginagamit ito, marami ang inaatake sa puso dito sa energy drink na 'to. Delikado 'to. Tapos hindi natin maiwasan talaga dahil kaya maraming yumaman din, pagka ang negosyo ay talagang yumayaman at, naging sikat na ito. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo sikat ito. At, mula nang mauso ito, marami ang nagkakasakit. Fast food, kasi naman nagkakasakit, dahil sa fast food, puro artificial ang nandiyan tsaka yung mga yung mga yung stall na pagkain, 'yan, medyo delikado.
Hindi naman ano, hindi naman sa 'wag na kayong kumain nun. Kaso nga lang 'pag kumain kayo nito kailangan, gawan niyo ng paraan ng sarili niyo na malinis. Yung toxic, yung, chemical na dala niyan, matanggal niyo din sa katawan niyo, ano. At, pagdating sa bahay, wag niyo ng, gawin yung iba para naman, hindi mapuno ng junks, ng basura ang katawan niyo. Ano, maglinis-linis din tayo at sabi ko nga, ay papaano kung nasa labas ka saan ka kakain, eh, di yan talaga ano, fast food, yung mga tusok-tusok natin diyan, ano, yung mga stall natin, food stall natin, yan yung mabilis na, kainan natin kaya okey lang yan diyan kaso nga lang, eh, wag nating gagawing madalas. Ano, wag nating, kasanayan, 'yan. Are are lagi ko din nagagawa dati, lagi din na ring, um, naibibigay ko sa pamilya ko. Kasi napakabilis na rin, eh, mabilis lutuin na rin, processed food. Ano, napakabilis na rin processed food. Um, Hindi ko alam dati na gano'n pala yung akala ko basta't sabi ko nga dati sa inyo, basta't busog ang akala ko hahaba ang buhay mo, 'wag ka lang magugutom. Hindi pala, kahit pala busog ka, puwede kang madaling mamatay, puwede kang madaling magkasakit, ano. Na nga sabi ko kanina sa inyo ano, na artificial seasoning, ano, isa din ito sa hindi maganda kaya nga pagdating sa bahay kasi artificial seasoning nakakapagpasarap talaga ito ng mga pagkain. Kaya ito ay yung mga fast food, yung mga, ah, tindahan ng pagkain ay bakit napakasarap ng ano, kahit na kaunti lang ang sangkap, ba't napakasarap dahil itong artificial seasoning na ito ay talaga namang sobra-sobra silang maglagay. Minsan nga lasang-lasa mo na yung artificial seasoning, ano. Isa pa are, bawas-bawasan niyo are 'pag nasa bahay, yung sobrang alat ng pagkain. Ano, kaya nga ito mapapansin niyo 'to kalimitan sa mga branded na pizza, napakaalat. Ano, ang anuhan nun, para hindi agad mapanis yung kanilang produkto, kaya masyadong maalat. Ano, ginagamit din yang preservative ng mga pagkain para hindi agad mapanis, hindi agad masira. Kaya talagang napakaalat. Katulad ng tuyo, ano, ang tuyo, bakit yan ay tumatagal? Ano, ba't yung isdang yan tumatagal? O yung buro, bakit tumatagal? Kasi sa sobrang alat, ano, sa sobrang alat. Ngayon kung kakain ka niyan, konti-konti lang. Katulad ng mga binuro, konti-konti lang yung kakainin niyo niyan. Ito, oh, yung sobra at labis na pagkain, ano, kahit yan ay magandang pagkain, kahit yan prutas, gulay, kung sobra naman yung pagkonsumo mo dito, ay maaaring makapinsala din sa'yo. Kaya wag sosobrahan. Tsaka ito number 21, yung pabago-bagong oras ng pagkain. Kailangan, isang oras yung isa lang yung susundin mong oras ng pagkain mo. Kung sa agahan, ganitong oras, sa tanghalian, ganito, sa hapunan, ganito. Dapat, um, hindi pa bago-bago. Iba yung sa bawat araw, iba-iba yung agahan mo, sa bawat araw, iba-iba yung tanghalian mo, sa bawat araw, iba-iba yung hapunan mo. Hindi maganda yun sa digestive system, ano, linilito mo yung digestive system mo. Ito, bawasan yung sobrang stress, dahil yung sobrang stress, lahat ng sakit lalabas sa'yo, promise, oo, totoo 'to. At, ang nalilimutan natin, tubig. Panatiliin ang pag-inom ng daming tubig sa katawan, ano, kasi 'pag kulang ang tubig sa katawan mo nade-dehydrate ka at ito ang tutulong sa atin sa lahat ng ano, unang-una cleansing, pagke-cleansing yung mga dumi na napasok sa atin nam kasama 'yan sa proseso ng pagke-cleansing. Number 24, yung pag-abuso sa illegal na droga, 'wag na 'wag niyong gagawin. Lahat ng sakit mapupunta sa inyo, makukulong pa kayo. Ano, 'wag na 'wag niyong gagawin 'yan, yung pag-abuso sa illegal na droga o yung paggamit ng illegal na droga.
At isama niyo na diyan yung paggamit nito, ha. Yung number 25, nandiyan na rin lang tayo sa drugs, Pag-usapan din rin natin yung legal na drugs, yung synthetic medicine. Huwag niyong abusuhin yung paggamit nito. Kung gagamit kayo nito, yung may prescribe lang ng doktor. Hindi porke madaling bilhin sa botika, kahit anong nararamdaman mo, iinom mo agad ng gamot. Panatiliin natin yung tamang, ah, kagalingan ng ating sarili. Ang ating sarili kusa yang papagaling, maghi-heal. Kung hindi siya magkusa mag-heal, punta ka sa doktor, magpa-check-up ka para mabigyan ka ng tamang gamot. Dahil kung aabusuhin mo, yung tinatawag nating drug abuse, maaaring mapinsala ang ating kalusugan, ang ating pangangatawan. Ngayon mga kaibigan, napag-usapan natin yung mga bawal, sa lahat ng uri ng sakit. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga gamot sa GERD. At ito naman yung topic talaga natin, yung mga bawal at saka yung mga gamot para sa GERD. Yan. Kapag ang ating problema ay gastroenteritis, yung paghahangin, mabisang gamot dito na walang side effect ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan din natin yung acid reflux. At itong dalawang ito pag-uusapan natin. Ang mga ginawa ko na paggagamot sa sarili ko kung paano ako gumaling, ito yung pag-uusapan natin dito. Ito yung mabibisa at subok ko na. Unang-una, lalo na't kung magigising ka sa gabi na masakit ang tiyan mo, na pagka kinapitan mo, parang may bumubukol, pag kinapitan mo matigas yung isang parte, kailanganin mo mas maganda na uminom ng maligamgam na tubig, yung medyo mainit-init na tubig o yung parang tubig na pang kape yung hihipan mo. Number 2, punasan mo ng mansanilya yung parte ng tiyan mo na masakit o kaya naman yung buong tiyan mo. Kasi minsan pagka gas ang problema, yung kabag, yan ay lumilipat-lipat kaya dapat lahat na parte. At pangatlo, mainam na gawin, kumain ng saging, isang saging. Magandang ang saging, nakakabawas ito at nakakapagtulak, saka na itatapal do sa parte ng ating, sikmura, yung kanyang iba yung texture niya, ng saging, nababawasan yung pananakit ng tiyan. Tapos yun nga, kung maglalagay tayo ng mansanilya, kailangan ito yung number 4, ihilot natin sa parteng masakit. Buong tiyan na ang hilutin mo. Kasi nga sabi ko nga, palipat-lipat na lang itong ganitong kondisyon. Maganda din kung yung pag-inom mo ng tubig, kung samahan mo na ng mint tea. Mint tea, makakatulong siya sa sa ganitong pamamaraan. Tapos, pag babaluktot ka do'n sa higaan mo, babaluktot ka, kapagka nahilot mo na 'yan ng mansanilya, nakainom ka ng mint tea, maya-maya makakaramdam ka ng pag-utot, pagdighay, pag-utot at, tuloy-tuloy na 'yon na mag-o-okey ka, mawawala na yung, masamang pakiramdam mo sa iyong, sikmura at sa iyong katawan, Tapos kung ang problema mo naman ay acid reflux, hot and cold water, ang iinumin mo. Ito ay, matagal kong ginagawa sa akin, hanggang sa ako gumaling na hindi ko na nararanasan yung hirap nung acid reflux, nung GERD, nawala na yung GERD. Natira na lang ordinaryong acid reflux paminsan-minsan kapagka, nagugutom, kapagka, napasobra sa mga pagkain, 'yan. Kusa itong nawawala ka at hindi inuman ng kung anong pang mga, gamot, Yun din, number 2, kailangan mo ring kumain ng saging. Saging din kapag may acid reflux, kapag may maganda ito na itatapal dun sa nasakit. Hot and cold compress, bukod sa hot and cold, na tubig na, iinumin, maganda din siya na iko-compress.
Ah, nasaan na yung ano, ito, ayan, mainit at saka malamig na, i-ano mo sa iyong tiyan, 'yan. Tapos number 4, ang isa sa pinakamahalaga para hindi mo maramdaman yung mas mahirap ano, kasi minsan, nagbabalat kayo na 'yan, dahil nung takot kailangang mag-relax. Kapag relax ka, mababawasan yoong, dating nararamdaman mong, dumadamay na sakit ano, nakakadamay ng sakit ano, 'yan. At, 'wag mong kalimutan ang inumin mo alkaline water. Ang alkaline water nakakapagpababa ng acid. Ano, kasi magiging level. Kasi acid at saka alkaline ang nasa loob ng katawan natin. Maganda din na araw-araw kung talagang di nawawala ang sakit ng tiyan mo, ito subok ko nito, gumagawa ako ng carrot juice, ano, carrot juice. Para sa akin, sa karanasan ko malaki na naitulong nito sa akin, carrot juice. Ah, Fish oil, katulad nito, mabisa 'to, kaya ako nasanay na ako uminom ng ganito. Nakakatulong 'to, maganda ang dulot na naibibigay ng food supplement na 'yan, food supplement po 'yan, sa ating, acid reflux. At yung pang ibang mga food supplement, mabisa din po siya, ano po. Tapos, Bicon Flex yung ininom ko kanina, Bicon Flex. At, yung ano, apple cider vinegar. 'Pag ano, tuturuan ko kayo kung papaano inumin ng tama yung apple cider vinegar ano, mga idol. Tapos ang panghuli natin pag-uusapan at, lagi kong isinasama sa aking kuwentuhan, ito yung isa sa pinakamahalaga na huwag niyong kakalimutan dahil ito ang tunay na kagamutan, magbibigay ng kagalingan. Ito ang nagbigay ng kagalingan sa akin, ang tamang nutrition na ginagawa natin sa ating katawan. Ano, at ang 'wag niyo ring isang kakalimutan yung maglinis ng inyong katawan. Kasi yung labas nalilinis niyo pero ang loob ng katawan niyo hindi. Kailangan yung loob, kasi yung loob marami ding toxic, marami ding basura. Ano, yun lang mga idol, sana kahit papaano nakapagbigay ako ng, magandang impormasyon para sa, tamang kalusugan laban sa mga sakit na dumadapo sa ating lahat. Ba-bye po at, God bless you. Ingat po tayo lagi.